Virgo, monthly reading mo for the month of April 2026 or kung kailan man makarating sa iyo ito. Take only what resonates or kung ano lang yung applicable sa situation nyo. Sun, Moon, Rising, or Venus signs ka man, Virgo. Pati cross-watcher, lahat ng genders. As long as nakaka-relate kayo. Okay? May mga numbers na lumilitaw sa cards. Kung mahilig ka sa numbers, kunin mo na lang ano yung mga numbers na yan sasabihin ko. Pati yung mga signs na lilitaw sa cards. Pero kahit na anong zodiac sign ninyo, pwede naman yan. Sasabihin ko lang kung ano yung lalabas sa cards. Lahat naman ng reading ko related sa kung ano lang yung lumalabas sa baraha. Positive or negative energies man yan. Okay? You have Knight of Cups, Hermit, Virgo energy, Knight of Cups, Water, Cancer, Scorpio, Pisces. Meron ding Aries, Leo, Sag. Sa bottom mo, the star is Aquarius energy. Numbers. Numbers, merong 17, may 9, may 1, merong 5, may 11, 37, 38, 7. Oh, sa bottom ng deck mo you have Star card Aquarius. May pag-asa dear. Oh, kaya kung ano man itong gagawin mo, goal mo, or pinupursue mo, whether relationship yan, personal goal, pangarap, may pag-asa dito. Ibig sabihin, huwag kang mawala ng pag-asa, huwag kang sumuko, huwag ka tumigil. Kasi may natatanaw na pag-asa. May possibility. Okay? Na matupad yan, mangyari yan, makuha mo yan, no? Ang ganda. Unahin ko muna yung mga pangit, no? Toil and labor, tsaka poverty. So, nakikita ko rito, maaaring hirap na hirap ka sa kalagayan mo, sa buhay mo, sa sitwasyon mo ngayon. Pwedeng nag-i-struggle ka, pwedeng kinakapos ka, pwedeng iniisip mo, wala kang hindi sapat yung sahod mo, iniisip mo, pwedeng walang growth dito, pwedeng matatali ka dyan, mai-slave ka dyan, pero mahirap ka pa rin, pero sabi nga dito, huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi imposibleng matupad mo yung mga pangarap mo or ma-accomplish mo yung goal mo na yan. Pero talagang sinasabi dito na hindi madali. Hindi talaga magiging madali yung buhay mo, hindi talaga magiging madali yung hanap buhay mo dyan, yung financial, yung kabuhayan mo, hindi talaga siya komportable. Nandyan talaga yung mga time na kakapusin ka, magi-struggle ka, no? Kasi importante dyan, laban lang. Kasi may nababanaag na pag-asa with the star card eh. May mga bagay dito na maaaring this is a job na sobra-sobra yung overtime mo, sobra-sobra yung pagsasakripisyo mo dyan, pagpapagod mo, pagtatrabaho mo, pero parang hindi pa rin siya sasapat para makaalis ka sa hirap. Pwede kasing ganun. Pero kasi no choice ka eh. Ito yung daily grind mo, ito yung daily routine mo sa ayaw at sa gusto mo, matatali ka dyan eh. Kasi yan lang yung meron sa ngayon. Basta tayo, nagpupursige tayo, importante naman healthy tayo, importante hindi tayo nawawalan ng pag-asa. May awa naman ng Diyos, di ba? Tama ba? So, para sa akin, this is something na nakakapagod. Sige, kung hindi man yung mga binanggit ko, pwede rin kasing itong something na nakakapagod para sa'yo. Exhausting, nakaka-drain, no? Wala kang magawa, pero pagtiisan, pagtiyagaan, kasi yan lang yung meron ka, wala kang choice. Trabaho man yan, situation or relationship. Yun yung araw-araw, pinipilit mo na lang yung sarili mo na bumangon, magpakita doon, gawin, pumunta ron, magtrabaho, mag-show up. Pero sa totoo lang, ayaw mo na talaga. Kung pwede lang, kung may choice ka lang ba, kung pwede ka lang mag-quit na, kung pwede lang, hindi mo na gawin yan. Kaya lang, no choice ka eh, sa ngayon eh. Yun yung nafe-feel ko eh. Okay, kaya nakikita ko lang dito na pwedeng, mahirap talaga. Mahirap.
Pero wala kang magagawa kasi yun yung kapalaran mo sa ngayon. Ang wala kang magagawa kundi magtiis, pagtiyagaan. Hindi ko sinasabing wala ka nang magagawa para baguhin yung situation mo. Baka kasi ma-misinterpret niyo ako. Ang ibig ko lang sabihin na wala kang magagawa kundi gawin 'yan, 'no? Pero hindi ko sinasabing wala ka nang magagawa para baguhin mo yung kapalaran mo. Siyempre meron, okey? Pero sa ngayon talaga nakikita ko talaga daraan ka sa mga ganyan, 'no? Maganda rito meron kang good news at saka swerte. Puwedeng may magandang balitang darating sa'yo, pagkakataon, opportunity, ito yung swerte. Pero siyempre yang swerte, hindi tayo puwedeng umasa diyan. Meron lang talagang mga nakakatsamba, swerte nga 'di ba? Chance nga lang, eh. Hindi lahat masuwerte. Pero puwede tayong gumawa ng sarili nating swerte. Puwede nating baguhin yung buhay natin, yung outcome natin, yung future natin, depende na yan sa atin. Sinasabi ko lang dito parang merong something na mabibigyan ka ng big break, opportunity ng buenas. Kasi usually itong sudden na 'to, hindi ito yung pinaghirapan mo. Usually parang nakatsamba ka lang, sinuwerte ka lang, alam mo yun, kusa lang dumating sa'yo. Kung ano man yan. Puwedeng itong pera, pero puwede ring ibang bagay yan. At saka ito, may good news. Magandang mensahe, balita. Puwede rin itong mga documents, kasulatan, 'no? Email, phone call, yung mga ganyan. O baka mga ano yan, something na related sa applications, mga legal documents, no? Basta message eh. Sa career man yan, sa pera mo, sa love life mo, sa loved one, pamilya, no? So may magandang balita. Five of Wands. So, itong mga sagabal sa path mo, itong mga blockages na 'to, itong mga problema na 'to, basta wag ka lang mag-quit. Nakikita ko na ma-o-overcome mo din yung mga problema na yan, eh. So, nakikita ko rin dito puwedeng may mga aberya, conflict sa love life mo man yan or hindi. Pero puwede mong iwasan yan. So, nakikita ko dito puwedeng may toxicity, puwedeng merong mga gustong makipagtalo sa'yo, makipag-agawan, makipagsabayan, competition, eh. So, puwede kang magkaroon ng competition diyan. Sa negosyo, sa career mo, or sa love life mo. Puwede ring may mga toxic na tao na gagawa ng mga drama, et cetera. Pero puwede ka namang mag-walk away, may hermit ka. Piliin mo na lang yung peace kaysa makipag-agawan ka pa diyan, kaysa makipagtalo ka pa. Siguro mas piliin mo na lang yung peace. Meron kasing parang period dito na maaari kang magkaroon ng reflection sa sarili mo. Ito ay retreat, ito ay period ng contemplation. Ito yung period ng pagiging solo flight, ayan, puwedeng iba sa inyo, baka single kayo. Puwedeng sign yan ng ng mas pipiliin mo na lang maging single ka kaysa pumasok ka sa relationship na magkaroon ka pa ng mga problema, sakit ng ulo. Pero kasi meron din man ako nade-detect dito na person na darating sa'yo kung single ka man. Puwedeng water sign siya, pero it could be any sign, puwedeng Aquarius, puwedeng fire. Yes, meron akong nakikita ng energy ng person dito na maaaring maging interesado siya sa'yo, maaaring i-pursue ka niya, 'no? So yan, yun yung mga nakikita kong energy. When it comes to love life, kung gusto mong malaman kung interesado rin ba sa'yo 'tong person na 'to or seryoso ba siya, sincere, may feelings ba siya? Yes, I think so. Puwedeng naman siya, puwedeng sincere naman siya sa kanyang intention or feelings at puwede rin talaga naman na gusto ka niya or mag-make siya ng move, i-pursue ka niya, et cetera. Wala akong nakikitang problem dito sa person na 'to kung ito ipaparating sa'yo. Wala siyang sabit, tingin ko lang hindi ito kasal.
Single siguro to. Kaya nga sabi ko mukhang malinis naman ang intention niya at mukhang sincere naman siya sa feelings niya. Okay? Basta dito, ang pinaka napipick up ko energy, walk away from drama, walk away from toxicity. Merong mga talangka energy dito. They will try to bring you down, kahit na hindi mo naman sila kinakalaban, kakalabanin ka nila, makikipagpataasan ng ihi sa'yo, makikipag-compete. Kung person to, mukhang wala ka namang kaagaw dito. Okay? Or wala namang magiging hadlang or ibang problem siguro sa inyong dalawa. Kung meron man ako mga nakikitang pera dito is mainly related sa pera. Sa kahirapan, sa pera, ganyan-ganyan. Okay? Stop procrastinating. Simulan mo na kung ano yung dapat mong simulan. Huwag mawala ng pag-asa, ng inspirasyon. Grab every opportunity. Ano pa? May beginning with the Ace of Wands. Pwede. Pwedeng may new opportunity, new career path, new goal, new contract, whatever, or new connection. Okay? Ano pa? O parating. Wow, love talaga. O, diba sabi ko nga, may opportunity in career or love. Deep affection. Sabi ko na sa'yo, malinis intention yan. Seryoso yan, may feelings yan. Caring. O, diba? O, work, achievement, success. Basta magiging matyaga ka, masipag ka. Mag-save ka ng pera mo. Most likely, ma-accomplish mo yan, masusurvive mo yan, marireach mo yung goal mo or pangarap mo. Base na yan sa sipag at tiyaga mo. At sa pagiging practical, matipid. Deep personal strength and peace that assure success. Dalawang card na yung nagsasabi sa'yo, natatagan mo yung loob mo, huwag kang mag-give up kasi may pag-asa. Magiging successful ka sa buhay or dyan sa goal mo na yan. Dealings or relationship with the younger person. Ano man ang gender nito. Okay? God bless, babush.